Data types and typecasting. Last video, tinuro ko sa inyo kung paano gumawa ng variable, but yung variable na yon ay isang type lang, yung int. Sabihin yon, yung variable na yon ay kaya lamang mag-handle ng numbers without decimal places. Kaya itong num na to, isa siyang int, itong x isang int, itong y isang int. Kaya kapag dinivide natin siya, ang makukuha lang niya is 2, at yun yung i-display niya. Result is 2. Try natin build and run, and that's the result. Result is 2. And now yung float, meron pa tayong another data type, float. It means it can handle numbers with decimal places. Let's try to change this type into float and display the result. But ito isang integer pa rin, pero tignan natin kung ano mangyayari. And unexpected result, dahil nga hindi interchangeable si float into int, vice versa. Kaya try natin tong gawing as float %f and display the result, and we have 2.4, and that's good. Meron pa tayong another variable na double. It means para din siyang float, but mas marami siyang decimal places na may itatago sa kanyang memory. Paano? Kasi yung float approximately up to 7 decimal place yan, and yung double up to 15, 14, I think. Natin double and display the result. Itong double tsaka float, interchangeable siya, walang problem dito. Kung bakit dito %d, sa %d nga ay para na kay integer, and yung float and double interchangeable nga siya, kaya no problem kung i-run pa rin to, and same result pa din siya. Mas marami lang kayang handle to na decimal place, pero hindi na to i-display dito kasi mayroong mga variable na mas maraming decimal place if want nilang mas accurate na result. And now exit natin, and meron na tayo, explain ko na yung tatlo. How about yung isa pang data type na character? Comment out muna natin to, and create tayong variable for character. Character letter is equivalent to what character? Sabihin natin letter M for Manjin-Buu, and change this one to letter, and di rin nga ito interchangeable. Try run, expect natin dito unexpected result. Oh, meron tayong kalimutan, semicolon, and try na run, tama nga, unexpected result. Try natin to i-change into character, try to build and run, and nag-display si M, kaya mag-handle ng character M. Interchangeable siya into int, pwede natin convert to sa int, wala tayong problem. 7 to 7, that's good, no problem at all. Now na-explain ko na yung apat na data types. Pasok tayo sa typecasting. Balik natin to sa dati. Sabihin natin meron tayong int x equivalent to 5, x equivalent to 12, y equivalent to 5, and display this as a result. And try ulit natin to,
nahiwalay natin. Try natin hiwalay, walang problema dyan. So, yan. Ngayon, try natin si float, kay number, kay num. Si x and y, ang variable type niya ay integer. Si num, try natin as float. Sabihin makakahandle itong with decimal places. Tingnan natin build and run, and ganun pa din, walang nangyari. Yung typecasting, ibig sabihin nito, i-convert ko yung isang number or variable into different type. For example, ito yung si x, integer siya, ang value niya is 12. Say 12 whole number, di mo siya mahati, gusto mo siyang mahati, sabihin natin convert it to float. Ibig sabihin niya itong 12 ay si x magiging 12.0. Kasi pwede na siya mahati. Try natin i-build and run, pero bago yan natin itong balikan sa %f and build and run. That's good, no problem at all. How about yung ibalik natin to, and we have result 2 dahil nga si x ay whole number and hindi pwede hatiin. Okay, papasok natin yung typecasting. Ito yung typecasting, i-convert natin si x into float. Okay na tayo kay typecasting. Another way, try natin gumawa ng iba pa. Example, float num is equal to 5 divided by 3. Spec natin dito 1.0 packet 1.0. Hindi na naman niya kinuha yung decimal kahit float to. At itong si 5, isa pa rin siyang integer. Kailangan natin siya i-typecast ulit. Ito. And good, no problem. Yun yung typecasting. Pwede din natin to go. Kung maglalagay tayo ng number dito, automatic, pag walang decimal place, integer siya. Kung lalagyan ng 5.5, hindi na natin kailangan mag-typecast dahil nga decimal na to, ay decimal float na to. Kung 5, try din natin mag 5.0, hindi na siya integer, isa na siyang float, and good pa din, walang problema. How about kung ito yung gagawin natin, hindi ko pa ito na try, and good, dahil float na to, pwede na siya makakuha na yung decimal with decimal places. And yun na yung lahat sa typecasting and data types. Thank you guys. Next video, explain natin about scanf function. Yun yung mag-ask ng user input sa keyboard during runtime ng ating program. Thank you guys.